welcome to Studiosa Talks on Air, your go-to podcast for fresh insights straight from the heart of West Visayas State University. We're here to share stories, ideas, and meaningful conversations about academics, student life, and real-world experiences, brought to you by the Studiositas Honor Society, the academic organization of the College of Communication. You can catch us on West TV Channel 28 via Cable Star and on our official Facebook page. I am Isabeta Polonio, a third-year broadcasting student, your host for today's episode. And I'm Shanjamper Lopez, a fourth-year Bachelor of Arts in Broadcasting student, and I'm happy to be your co-host for today. For today's episode, it is very timely not only for mass communication students, but of course for everyone, especially those aiming for academic excellence at the end of the academic year. Yes, that's right, Ged. Ama ng siyan. It's because this season, after natin sang finals, may ara nakita sa recognition. So, this is very timely, Ged. So, I believe that today's topic will be very helpful because we will be talking about gabay sa parangal, tips, traps, and how to stay consistent. Yes, Izzy. Today we'll share simple tips on how to aim for academic honors. What are the do's and don'ts for a student aiming for that academic excellence streak badge? What challenges to avoid, or if not, how to stay consistent and on track even when things get tough. So, before anything else, let's start this podcast with this question. What is parangal? So for those students and for me, parangal is the season kung saan makadto ang parents para mag-down sa aton nga medal, para magkuha sa aton pinangabudlayan all throughout the academic year. So we often think of medals, certificates, kag kung paano ka maging dins lister. But it's not just that, no? It's because it's also doing your best, yes, learning well, and growing as a person. So here's the College of Communication. It's about more than grades. It's also about being responsible man, creative, and professional sa imo mga bagay-bagay nga gakatun-an dire sa aton nga college. That's right. And parangal shows not just your academic success, but also your hard work and dedication. And, of course, na-post na ang parangal sa COC sa aton nga lobby, yes, di ba? And nakita ko dito ang ngalan ni Izzy. Grabe. Ay, of course, of you. Ikaw man yaman na. Kita ko man itong pangalan. Small thing. Ay, grabe. Now, let's talk about our practical tips for students who want to do well in school. So, ako ano yung mauna, Izzy? Sure. Share na kita tips. So, for me, ang number one tip, guro nga mahatag ko sa aton students, especially sa aton nga juniors, is that manage your time well. So, make a schedule and stick to it. Kay as long as may ara ka nga schedule and nakapasunod ina, you'll be very productive, di ba? Ikaw, Izzy, gahimo ka man kay mga schedule? Yes, actually, manang, puno-puno na nang ako nga Google Calendar sa mga nagkalain-lain nga mga colors. Yes. So, kasi nga gina-schedule mo nga for the subject, may shooting kami para sa amuni, may written works naman para kami sa amuni naman nga subject. So, it's very vital, Ged, nga gina-set mo ang imo nga timeline kung ano yung mga olobrahon. Oo. Kaya, di ba, kung ang imo nga schedule naka-set na ina, very organized ka na dayon nga person. Kaya syempre, mabalaan mo na kung diin ka maliko, madiritso. Di ba? Other thing is, be active in class. Of course, being active is not just participating nga gapamati ka. Of course, being active is also by asking questions. Kaya balila kung ga-ask ka question, sagad ka nga tao. Wow. Because you're curious, right? Yes. So, being active in class, join the discussion, it's really helpful man kay especially kung mag-exams na balahaw. Hindi nagiti mo nakadamo ang imo nga tun-an kay as long as na tawag ni na absorb mo na ang inyong lesson,
And gamay na lang ang itun-an mo, kay ara, nasa imo nga utok mong, di ba? Yes. And also, there are some professors nga gina-add nila sa ilang grading system ang Participation? participation in the class. It's because when you participate, no, do maka-interact ka bala sa imo nga mga professors. Yeah, so what else I see? Ikaw, ano pang tips nga mahatag mo? For me, siguro, ang isa sa mga tip nga personally Sige. nga na nahimo ko man is rest gid. Yeah. Because for me, kung may enough ka nga pahuway, no, think ka sang maayo, makatuon ka sang maayo, Makafocus no? Yes, ka. makafocus ka sang maayo, no? Kung may insakto ikaw nga rest, no? Adhon ta ang aton nga mga grades, no? Kung wala man kita sang enough nga pahuway, di ba nang siya? I agree with that. Kaya mo na gani, health is wealth. Yes. Di ba? Ako, pagid kali ako i-add nga tips. So, personally, man siya, ang about sa study habits. So, often, ask ang mga classmates ko kung paano ako magtuon. Kay wala man gid ako tayo mahambal sa ila. Kay actually, I'm the type of person nga wala gid ka study bira-bira before exams, especially if written exam. So what I do is that I listen in class. That's one, hamba ko na siya kagina. And then second is days before the exam or quizzes, naga-prepare na ko sa akon nga tulunan. Wow. So na nakalatag na ang tanan ko nga tulunan reviewers from all of the subjects nga may ara sa muna nga semester. And then ang obrahon ko na the day before the scheduled exam, gabasa ako. Note guys, hindi lang siya dapat basa. You need to understand the context. Yes. You need to understand. Kay may ara, abi nga mga teachers nga application maghatag. So not all of them ang tawag ni ang objectives. Yes. So note, understand, and don't memorize. Amo gid ina ang number one nga dapat i-instill nyo sa mind nyo when studying. Kay as long as ma-understand nyo man siya, when it comes to exam, gaano na siya, gasunod-sunod na siya, makasabat na kamo sa maayo. And then, night before the exam, I don't read na wala na ako ga-study. So, amo pag na guys, 'di ba nagambal si IC nga nga rest nyo gid dapat ang inyong utok the day before the exam, night before the exam. Kay man kung magpulaw ka mo the next day, hindi na siya okay na bala nga exam ka mo tapos tuyo ka mo, 'di ba? So hindi na siya manami. And then I know this is a myth, pero i-share ko kay go-work siya sa akon. I don't know if ma-work siya sa inyo. So base sa aton yung mga viewers mag-work Yes, kasi mag-work siya, guys. Kinabutang ko ang reviewer sa dalom sang ulunan. I mean, it's psychological. It's a myth. But then, gakadamguhan ko kasi exam na ko, guys. So, muna, the next day daw, siguro kay gaka peace of mind ako, guys, kung arang reviewer sa dalam. I know it's a myth, pero ga-work na siya sa akon. Wow. And then, the next day, aga pa ko gabugtaw around 3 o'clock to reread again. Kaya balila ga-work ang imo nga brain. utok. Yeah, ang brain mo early pa in the morning. So, before the exam or before ako maghimos, read lang ako gamay. And wala ko siya, guys, overdo. Though like, read lang gid siya, guys, nga ang information smooth lang ang kay kung ibira-birahan yung man ka memorize, amo na ganyan ba ko hindi ka mag-memorize. Information overload. Yeah. And on the exam kita nagaka-mental block ka mo kay syempre damo-damo na to. Di na to, di ba? Amo na, guys. So and sometimes super early pang exam, wala ako gait. Kaya baga ni Sherlock Holmes. Wow. Kaya actually, na-read ko ni siya sa kay Sherlock Holmes. I don't know if you know Sherlock Holmes kay ang libro ni Arthur Conan Doyle. Hambal ya, mental faculties work on an empty stomach. I mean, not
all the time. Nga dapat Yes, pag-exam, wala unod ang chan mo ha. Siguro sa ako, nag-work lang siya every morning. Pero syempre, kakauna kuya after exam. no, yes. And ang bali naman, isa pa gid is ang chocolates. Diba? Ang bali lang mga sweets kung naga pa work Yes, man sa it can brain help. mo. So muna, although I don't know if it's scientifically proven, but sa ako man nag-work man siya guys. So, basta psychological lang. I don't know. So far, muna alam mo ng mga ang ako niya personal tips. Oo. Ikaw may add ka pa sa personal So, tips? for me, personal tip ko man nga mahatag sa aton mga viewers is to manage your time well. It's because kung nakaschedule na ang imo nga mga timeline o lobrahon, dapat need mo man kung paano mo na sila i-manage. So for Yes. example, ako, in the morning, magbugtaw ko. Siyempre, ma-fix ko na yung bed, no? Unahon ko ako nga mga chores. It's because nga kung mag-study na ko, madasigid ko yung adaan, nga madistract sa mga bagay-bagay. So that's why, nga ginauna ko gina nga akong mga chores before ako magtuon. So, mostly, probably, mga after lunch na siguro, or evening na para tayo yun, nagidayon. Kag kumakapoy ng mind ko, dara na ko dayon nga mag-sleep. So, we need to manage our time well, no? Hindi sa academics, but also sa personal life. It's because, kung kung ma-burnout man ikaw, dara ka lang gid atubang sa imong mga reviewers, ma-stress ka man. So, you need time man para sa imo kaugalingon. So, for example, ang iban, para ma-relieve nila ang ila stress academically, they do gaming, no? Yeah. Like, ang iban ang unang coping mechanism, ang iban naman go workout para ma-relieve ang ilang stress. So, may different kita nga mga coping mechanism kag para man ma-manage ang aton nga mga oras. So, ikaw na, siguro, paano mo gina-manage mo time? Ako, actually, amo na ang pinakanabudlayan ko for the past years. Siguro, especially during my third year, doon na-overwhelm man ako sa tanan niya activities na ginapang-intrahan ko. And that time, I wasn't able to manage my time well to the point nga nag-affect siya sa akon nga sa ako niya grades. And I think it's not really good if you'll just accept sa mga bagay. Nga, for example, may activity dyan, may activity dito. And then third year is kind of heavy for me when it comes to mga productions and such. So, subong, I make sure nga ang mga ang mga activities nga ginabaton ko is makaya ko balahaw. And of course, learn to say no, gidya. Amo na nga siguro kay as someone nga gaanad man nga gusto makabulig sa iba, ti kay mahamba yes ka nga okay, available man ako sa muni nga time. So wala mo na bala na think nga ay labas si magka-conflict schedule. So ang pagina guys, isipon nyo gid una na academics nyo as much as possible. Yes. Kung hindi ka mo kabalo mag-multitask, kay may ara gid yang kabalo gid yang mag-multitask, Yes. diba? So it depends man japon sa person. Yes. And siguro pag i-add ko ni nga isa ka tips is I think it's very important is ang creating good relationship with your classmates, with other people, and of course yung mga professors. You create hindi man siya muna ka deep, pero at least you'll be able to talk with each other nga wala ti hibubunot, diba? Do mo na, so with sa college na bala kita, do ka muna, college na kita, and I don't think ang mga muna nga bagay dapat maka-apekto sa aton yung environment, like toxic people, toxic environment, it doesn't help kidyanaan. So dapat you should surround man yourself with good people. Oh, diba? Yes. And also muna as much as possible, avoid ang mga conflicts. Kay it could really affect you personally, and kung hindi ka kabalo man mag-separate ka personal life mo kag imo nga professional life, it could affect you in a way nga madala mo siya and mapektuhan ng ibang tao sa imo nga ginabutsyag, di ba? As much as possible, create good relationship with them. Hindi man siya mo naka-deep, basta as long as you're good nga nga makatubanganay man kamo, di ba? Sa imo nga mga classmates, and
Muna, ikaw, Ice, what do you think? As what you've said, build good relationships. It's important, Gid, to surround yourself with people who will support you and motivate you. Mostly those times nga down ka na, Gid, stressed ka na, Gid, may mga friends ka magkamasi mo nga, kaya mo na, gina-push ka nila sa mga bagay-bagay, no? That's a good thing, Gid. That's a very good ged nga bagay nga makabulig sa imo. Because personally man, naka-experience man ako, yes. I think all of us are experiencing that kind of nga to stress na gid ko, but still those people nga remind sa akon nga kaya mo na, no. And at the end of the day, na balaga kinadlawanay kamo despite the fact nga nagbira-bira ka mo to ka ka-shoot sa mga din places, mainit, diba? At the end of the day, ang aura, ang environment is very mag-an man Japon, diba? Because those people are really just fun to be with. And it's really nice to have that kind of circle. And siguro sa mga juniors na pagid, ang gusto ko i-point out kay I know some of our juniors are really hesitant to magpalapit sa mga magulang, but guys, ang inyo nga mga seniors really willing gid mag-help sa inyo. Just palapit lang kamo, chat kamo. Because guys, ang naagyan nyo na subong, naagyan man na naman sa una. So, we do know how hard it is, especially nga first year kamo, ga-adjust kamo. And, di kaya mangita kamo sa mga talents nyo, di ba? Ang mga subjects nyo for thesis or interviewees. Because diba? there are some activities man na need gid nato sang help sa aton nga mga seniors. Yes. And amo na gani, palapit lang ka mo guys, kay makabulig gina sila sa inyo. Siguro sa amon, na kayo graduate kami, although alumni naman, like manog alumni bi kami, it's really good man nga mag-approach ka mo Japon. Kay man, it's like giving back man sa college. Yes. Diba? It's like passing the learnings man sa aton nga mga juniors. And palapitin nyo si mana nyo IC, guys. So, kasi sila lang next ka senior. So, kami lang next ka senior. No man is an island. Ang pagod na. And there are sometimes nga ga-ask kami sa mga seniors niya, nang sa muni nga subject, big pa ngayon kami tip. Abi, muni. Like, bisa mga muna lang, nang si Professor Amuni, okay man siya maghatag grade. Na like, nang paano kabi makataas sa muni nga score? Like, paano siya maghatag quizzes? I mean, a lot of our juniors are asking sa mga muna. And hindi man na siya muna ka-deep, pero at least na beforehand, do balaan yun na balak mong anong mga possible nga matabo sa sulod sang klase, di ba? From that, maka-prepare ka mo, di ba? Simple lang na siya nga bagay, pero that helps a lot, Ged, para sa aton nga mga students, no? Doon ka namin lang gani nga ga-interact ang mga seniors namon sa amon, ang mga juniors nato, no? Oo, like, hindi na ba lang daw stranger, lang ang galab yan, ay. Kaya isa mo lang kita ka-college, gambay ng tagani, hindi ta pa magsapakanay. Di ba? One thing man ng SHED is to stay updated. No. Ang mga GC naton sa aton nga class, it's very helpful, Ged, no. As the chairperson of the class, no, Gabi. Okay. Nakaseparate na ang amon nga announcements sa academics kasi mga inquiries ang amon nga mga classmates. It's because nga kung mag-pile up lang na dang announcement kamatabunan si academic, no, hindi na sa makita sa mga classmates namon. So that's why yung separated namon si academic kag si announcement. So dira sa academic GC namon makita ang tanan-tanan nga mga Google Drive abi sa mga lessons nga ginpasa sang professors, ang mga submissions. So dira na namon makita. So to stay updated, bukaran nyo lang ang inyong mga GC. For sure, ga-update man ang inyong mga classmates dira, no? And siguro also man as a student, as a communication student, broadcasting student, journalism, development communication student, always be updated sa aton nga news, right? Kag social issues. Kaya I think kita ga-practice kita about media. And
of course, it's part of our curriculum. So, more or less, sa aton yung mga class, gina topic, gid ang mga news naton. So, stay updated. Kay para mainog sabat man kamo sa mga seats. So, may iban ka pa nga mga tips na nga mahatag sa atong mga students? So far, amo na lang na ang ako yung mayatag nga tips personally. And of course, imo man di ba? Personal man to nga mga personal tips. naman to nga mga tips ang ako yung mahatag sa ato yung mga students. There are some mga hindi mag-work sa iban, pero there are some nga ma-work man para sa iban, no? So, nakadepende man sa aton mga students. It's because nakalain-lain man kita sa mga nakalain-lain kita sa aton nga mga strategy okay. May ara man nga mga people nga kung balang ka work sa ila best. Muna na lang obrahon nyo where din ka mo comfortable. It's not necessary man nga while you're watching this, you'll do it na. Diba? Siguro you try lang guro nga i-ponder if matsyag kung ma-work man ni Shayhan sa ako ang ginahambal ni Manang Shan kag ni Manang IZ. Doon muna balagay sa. I mean, there's no harm in trying. Yes. Diba? It's just tips. Because at the end of the day, kung diin ka mag-boom, diin ka mag-grow as a person, amo nang imong obrahon. Yes. So now, let's talk about naman sa mga traps or mistakes nga mga pwede ma-avoid sang aton yung mga students. Sige. So, I see. Ikaw na. Ano One suggest mo? tip is that don't procrastinate. There are some viewers that nga ga-work gidi sa ila, pero there are some man nga wala ga-work sa ilang procrastinating. Because procrastinating or delaying tasks until the last minute man can delay submission sang imo nga work, no? I agree. Diba? Personal manang. Gakadla ko kay I'm a person man nga gakram. Siguro that's because ga-work siya sa akon before. Especially during mga first year, second year, gakram ko. Even third year actually gakram ako. Kaso kay muna gakram ako kisa tawag na ang akon yung output though hindi na siya muna ka okay. So, daw makamal ka. Okay na to. Okay na to. Okay Proceed. na to. Submit. Diba? Submit 11:59. Nag-obra ko 11:30. Especially sa mga essay muna. I think there are people nga ga-work giman sa cramming. But then may arabi nga kung ga-procrastinate ka man, ang submission malipatan mo. Ang gwa, wala ka submit, diba? Doon muna balaha. So it's not really good kay man tawag na ang imo bala nga nga productivity man as a student gaka-apektuhan kay man sa sobra mo nga sige lang karon na lang na sa pa man ang pasahay, di ba? Mga fourth year siguro daw na ko man na-realize ko man nga hindi ko siya kay kung magsigi-sige ko muni madala ko gid siya gali in the near future. So if you're going to work then mag-procrastinate ka do ka hindi na siya hindi siya maayo sa imo nga professional growth. Baka muna balahaw. Hindi siya advisable nga mag-procrastinate na lang all the time, no? As much as possible, kung kaya mo matapos right away after posting, go as in. Kay from that, actually maka-enjoy kapag gani kung makapasa ka early mong. I mean, work first, then procrastinate. I think that's how you do it, diba? Yeah. So, another one, Manang, is that saying yes to too many commitments. Ay, na-mention yan isa kagina. Na-mention mo na kagina. Isa gina ko dira sa mga say yes. So, how about that, IC? Anong na-think mo about that sa, why should we avoid that? It's because, nga kung kadamo sang imo nga mga ulubrahon, kadali man sa imo or prone ka sa pagiging overwhelmed, di ba? Damo-damo, dagapay lang si mga molobrahon, wala ka nakabalo kung anong unahon, gaka-overwhelm ka na. So, gaka-prioritize mo ang mga bagay that is least to be prioritized kaysa sa imo nga academics. I agree. So, learn to say no sa mga bagay nga hindi man importante get.
Yes. Pero if ano man if maka-benefit ka, go. Basta manage your time. Yes, Muna manage your time. Good. As long as nga makaya mo i-manage, go. Ako siguro ang akon may isa ko di ka tip nga na prepare always comparing yourself with others. Siguro sa mi abi naton nga ginaobrain na nga ay si taas ang grabe ang achievement niya compare sa akon. So like gaka-down ng imo nga confidence, gaka-down ng imo nga self kay man kina-compare mong self. Why you should compare yourself in the first place? Because we have our own persona. We're unique in our own. If it works for them and it doesn't work for you, then maybe you're redirected to other things. Diba? Siguro, amo nang ila forte and your forte, you're still searching for it. You're still working for it. And find kung diin ka mag-excel, 'di ba? You do not need to compare yourself with others. Ikaw I see. For me, one of my tip man nga i-avoid gid sa aton nga mga students is that forgetting self-care like rest, exercise, and mostly ang aton nga mental health. Yes. I think na-mention naman nato na kagina ko ano ka-importante ang rest, yes, diba? so very important gina ang rest is because personally sa akon, when I was in second year, I got hospitalized is because nga siguro wala ako ginaalagaan ang akon nga self. So that's why nga napabayaan ko naman ang academic. Syempre kay I was there sa hospital for almost a week and I need to rest after that pa. So almost 2 weeks ko gid nga napabayaan na ako ng academics. I mean wala man nga napabayaan but I need to settle danay sa ako nga health before that, no? So that's why nga need gid naton sang rest. Oo, and I think we have the same experience man to the point nga nasitaan ako sang akon nga iloy nga hun mo inang imo nga parangal kay ginapa-eskwela ka namon tapos ang endings hospital man lang gali, di ba? And of course kung hospital ka pila ka days dito ma-miss mo ang klase. Di ba kung ma-miss mo ang klase, wala ka may matun-an. So siguro ang iba ang permigid nila gakalipatan is ang magpamahaw. I think it's not good man nga mag-graduate ka sakit ang makuha mo, di ba? Yes. Diba? So guys, breakfast is a very important meal. So let's not skip it. Diba? So what else I see may ara kapatid? Yes. One more thing is that being afraid to fail stops you from trying. Di ba? Hambal ka nila habang may buhay may parangal. Pag-asa. May pag-asa. So, that's why that i-try mo ang mga bagay nga makapa makapa-excel sa imo. Yes, makabulig man sa imo. Yes. No, those stepping out of the box bala magwa ka sa box mo. It's because nga comfortable ka sa muni, dara ka na lang. So you can try gid sa mga bagay-bagay pa nga gusto mo i-try pero afraid ka lang gid or trying trying as the things that gusto mo i-push, di ba? And I think most people nga known nga successful right now, they failed a lot of times. Yes. Like Mark Zuckerberg, 'di ba? Sang tag-iya sa Facebook, ang creator sa Facebook. I mean, he was able to create a lot of apps before that. But then dagsigi-sigi siya make. And that's how Facebook very popular na sa mga diba? Facebook. Oo. Damo-damo nagagamit sa Facebook. Yes. Pati ang mga tigulang, mga diba? Mga tita, tito, lolo, lola. And I think failing is part of life because through failures, dira ka maka-learn. as in, dira agad damo ma-learn. Do you want to add something more pa man ng So far, wala naman ako may maisip gid nga tips about sa mga ma-avoid naton. Siguro those things nga na-mention naton, I think siguro liwat-liwaton tani, some will work for you kay ang ginpanghambal namon ni
these are the things nga natabo sa amon. So as much as possible, we want to say these things ahead of time kay before pabala ka mo maka-encounter, naka-prepare na ka mo sa kung ano pwede niyong obrahon, 'di ba? Like learn from the experience of others muna agad. So may isa ka question. This is a very big question. Wow. How did you stay consistent as an Parangal awardee from first year to third year? So, I'm not that. Siguro consistent awardee ako from first year to, yes, sine, nga third year. Pero, ang ako nga study habit, hindi siya consistent. Naggalangin lain, siya, first sem na nakasawo ko or comfortable ko nga i-write ang mga PowerPoints. Though, hindi ba lang maka-learn ko to writing those sa ako ng mga reviewers. Pero subong, lain na naman ako ng study pattern or study habit. So, naglain-lain siya by that time. So, bale nga kung ano ang imo or ang akon nga nasawaan sa muna nga time is, amo na ako ginaubra. So, nakadepende man yung nga daan sa imo. It's because gani nga lain ang oras. So there are times hindi ka gid maging consistency mo nga study habit. I think I get that in a way kay man, although sa all throughout sa akon nga college life ang akon nga study habit ang ang gin-share ko earlier, nag-work siya sa akon all throughout college. However, during my high school, it's a different man nga study habit to the point nga I don't really want to be distracted. I want a silent place. Do ka muna balahaw nga kay matsyag ko dabi sang una kung may gahambal bisan honey lang ina. Bisan whisper lang, hindi gid ko katuon kay I used to memorize things man kay most man abi nga mga exams during high school are objectives. Yes. So amo na nga sang nag-college ko, sang daw na nga pa ko bala kung kundi na ko best or comfortable with. Ko na siya, gina-practice ko na siya. And that's how I came up with that routine every written exams. So, ako kumamba nga stay consistent. Grabe naman. Na-shy ako. Sorry. Siguro ako, I did those routine all throughout my college life. As someone nga lapit na lang mag-graduate. May thesis pagaring. I think ang naka-stay consistent ako, it's because of ang gina-surround ko ang self ko with the people nga very very comfortable with. Also ang gina-celebrate ko man ang small wins ko. Diba? I mean, may other nga people nga to hindi sila satisfied. So they don't celebrate. And sometimes gadwal sila to the point nga gaka-affect na siya sa ilang mental health. Yes. And I don't think it's healthy kay man, although nga maybe naisip mo you did not do well, you can always bawi sa next exams, quizzes, 'di ba? And muna lang man sa akon ang akon nga math tip. Oo. And there are some students ba nang set that they get something or reward sa ilang kagalingan after an exam, o 'di ba? Some salamat. Yeah. Some G after finals or this is a simple nga ice cream para makahatag ka ma-record sa imong kagalingon and top yourself. Say something to yourself. For example, I'm proud of you. You did well. Diba? You top yourself. Yes. Simple. You clap for yourself. Yes. Simple affirmations na sa imo kaugalingon. But it's very, very vital. Again. Diba? Pero iba, ganyan ko may congrats, love. Grabe naman. Pero real, I think it's really helpful man nga. May ara ganing bisan nga, hindi sila nag-did well. Ginagaslight nila sa self nila nga.
Hindi, deserve ko ni. Di ba? Wala pa nagwa ang results pero deserve ko ni. Yeah. Di ba? And I mean, you deserve all the best in life, whether you achieve something or whatever it is. Kaya at the Small end or of- big Oo. wins man na. At the end of the day, hindi lang man ang badge ang makasukol sa imo achievement, di ba? Yes. But So, the personal experiences kay mo na-gain sa mo sina nga bagay. yes. And, Ari, always remember your why. I think that's important in staying consistent. Kay if you know kung kay sino ka ga-work hard for your future, family, or your dreams, diba? You'll stay consistent. Kaya kay bisa magpugtay ka na da nga kapoy-kapoy ka nga da matulo na luha nyo. Mababangon kagid nga, hala si nanay, ga-expect nga amo ko ni. Si nanay ginasuportaran ako, diba? I mean, may gid man nga pressure in a way nga syempre hindi gina malikawan, di ba? Nga gina-pressure na to ng self naton. Di ba? But then at the end of the day, ang pressure nga kaisa gakabulig na siya sa aton nga makamit ang aton nga nga goal. Inaasam-asam. Wow. Ikaw, I see. So why? Siguro ang why ko is for my family gid. And for myself, for my future, no? Oo. Why? Because I want to make myself proud and my family also. It's because nga, hindi lang ang achievement nga no? Kung ano man ang ma-achieve ko someday, nga success, hindi lang para sa akong kaugalingon, but for those people man nga nagsuporta, nagpalangga, kag nag-motivate sa akon. Grabe. I agree with that. Kay man, ako personally, although it wasn't my dream course, but it's something that made me happy. It made me happy. Okay, it made me happy. And of course, the course made me stay, the people made me stay sa course. Doon muna balahaw. The people that surrounded me. Yung Diba? nag-support sa imo. Oo. Saga-support sa akon. Sila nanay, tatay, ni Lula. I mean, hindi man nga dako gidang achievement nga makuha ko be sa college. Pero I know nga ang ila support is enough na. Do parangal na siya sa akon, di ba? Ikaw man hindi ka ba lang masadyahan kung ang nanay mo, ginasuportaran ka, di ba? Or yung tatay mo. And I'm really happy man nga I was able to go through everything and consistent man ako sa, at least diba sa muli nga bagay, consistent ako. Wow. Ito, guys, ibagin man abi kung may mabuol ka nga reward after everything nga kung diin ka na nagkadto, nag-shoot, nagtabok sa isla, naglupad pagit para sa thesis, diba? At the end of the day, it's really rewarding kung ang family mo mismo mahambang nga proud sila sa imo, diba? And additional na lang gidya guys nga may medal ka at the end of the day. I think ang akon nga definition of parangal is the support that I get and the proud moments ang akon nga family. Dara pa lang daog ka na. I feel like a champion. I think it's really important nga may inspiration ka. May mga support system kagid sa imo by your side, no? So one more message sa aton nga mga viewers manang. Siguro throughout sa aton nga wakal gani nagahambag kita rest. Yes, ay nagahambag og ginang nga brain works with an empty stomach. Guys, it's not necessary nga obrahon ni gid ang mga tips namon subong, but then muna don't forget about yourself. Love yourself. Ang mo gina pinaka-importante nga bagay. Kay man, at the end of the day, imo gid ka ugalingon ng upod mo. Diba? You don't need to compete with others. You don't need to compare yourself with others. Compete with yourself instead. Diba? And always pray. Yeah. Muna That is the biggest ginamon nga ma-advise sa inyo. Kag tips subong sa amon nga episode is to pray gid. Pray, yeah. Above all, kung ano man ang ihatag sa aton sang makaako. Yeah. We should
think him get. Yes. And siguro, damo-damo naman may natunan sa aton, ang aton yung mga viewers. Yes. And thank you guys kay kung obrahon nyo man ni, thank you so much for listening to our tips. But if not, kung hindi ni siya mag-work sa inyo, ngita ka mo kang ibang bagay nga kung diin comfortable ka mo. Like, to the point where nga excel ka mo in class or in other activities, di ba? Ay, so ikaw, ano message mo sa ila? Message ko for them is that, rest ng gift. Siguro tanan-tanan nahambal ta naman dire no. Complete jump pack naman siguro ang mga tip. Nahambal ta tanan per rest. Yeah, per rest. Jump pack na naman ang aton nga episode for today. And grabe gali kay next ang inyong exams man is next week. So timing gid ang aton nga episode kay manag finals no sa undergraduate kay kami ang graduating students tapos naman finals and ara naman ang amon grades and ang list of parangal awardees. So, di ba? Thesis na lang guys ang kulang. Na lang. So, wala man na. So again, for our viewers, thank you for joining us on Studiosi Talks on Air. We hope na amon nga mga tips kag discussion for this day ni Manang Shen will help you sa inyong journey to achieve your own parangal. Yes. Remember, it's not just about awards. It's about learning, improving, and staying true to your goals. So follow us on our Facebook page for more episodes and student features. So that is the WebSU Studiositas Honor Society official Facebook page. Yes. And this podcast is brought to you by the Studiositas Honor Society of College of Communication. So again, this is your host, Aiza Faith Apolonio. And I'm Shet Jumper Lopez. This is Studiosi Talks on Air, celebrating student growth and academic excellence. See you next time!